Ayan, magandang araw mga kababayan. So panibagong araw, panibagong vlog na naman. So ngayong araw na ito mga kababayan ay may pag-uusapan tayo tungkol sa mga gusto at ayaw ko dito sa Japan. Ito ay base lang naman sa akin ha. So para sa akin lang po yung ano na to. Kumbaga opinion ko lang. So tara, maghanap lang tayo ng ng lugar kung saan tayo magkukwentuhan yung masarap tambayan. So tara, samahan niyo ako. So maghanap tayo ng nung spot kung saan tayo makapag-vlog na payapa, walang masyadong makadisturbo ba. Kasi kung dito tayo, maraming may mga naglalakad eh. May mga nagja-jogging. So madisturbo yung pag-uusap natin. So ikot-ikot muna tayo dito. Hanap tayo ng magandang spot, magandang location kung saan tayo makapagkwentuhan. May magandang dito, maganda ng bulaklak. Nakita ko. Ito, tingnan nyo. Yan puti. Kulay puti, no? So tara, maghanap tayo ng magandang spot or magandang area. Dito tanaw mo naman yung sa baba, ang ganda tingnan. Tapos may nakita akong malaking puno ng dito, ng sakura. Grabe yung bulaklak, no? Kaya lang mabilis to mawala eh. Pag talaga matsimpuhan mo na marami siyang bulaklak, picture ka na agad. Kasi pag umulan yan, wala na, tanggal agad yung mga bulaklak. Ayan, no? Yan, ganda. So hanap tayo ng mga spot. Ganda, oh. Ganda ng ganda ng puno ng sakura. Sarap putulin eh, dalhin sa Pilipinas. Yung laki ah. Laking puno. Bango no? Bango niya. Yeah, may playground dito. Kaya lang malapit sa malapit sa kalsada. Maingay. May mga sasakyan. Oh, hindi mawala to sa Japan eh. May mga ganito. Ganito. Ito. Buhangin. Diyan yung mga bata maglalaro. Yan. Pag may mga time sila, makapaggala-gala. Yan. Marami silang mapupuntahan. Pilipinas sila. Pili lang. Piling lugar lang merong mga ganyan. So dito, kung kahit saan sigurong kanto meron. No? Nandito tayo sa area na to. Yung akala ko talaga na sunog yung mga puno dito eh. Kasi ayan oh. Talagang patay yung mga yung dahon. Tuyong-tuyo. Yan, tingnan nyo. Tuyong-tuyo yung mga dahon, di ba? Pero kung nasunog naman, bakit naman yung iba buhay? So siguro yan sa klase nung kahoy na pag ganito yung panahon. Sila yung pagbaga naglalagas. May mga kahoy nga ganito sa Pilipinas din, di ba? Yung parang anong tawag doon, yung mahogani, yung tawag namin doon eh. Mahogani, yung may time siya na naglalagas din. So dito, ito siguro pabalik na din yung nito. Yung mga dating niya, yung dahon niya. So mamumukadkad na kasi ngayon yung mga mga bulaklak. So maganda na ngayon yung Japan. Meanwhile, so ayan mga kababayan, nakahanap na tayo ng pwesto dito sa taas. Maganda yung view. Ayan yung view natin. Sa baba. So maganda yung view natin. Doon kasi umikot ako doon. Nakita ko pa nga doon yung hapon. Malamang marami talagang hapon dito kasi Japan to eh. So ayun, may nakita akong matanda kanina doon. Tinanong ako kung Brazil ba daw ako. Sabi ko hindi Pinoy ako. So nagtanong lang siya kung ilang taon na ako dito nagtrabaho. Tapos hanggang kailan lang daw. So yun lang naman. So dito mas maganda tayo makapagkwentuhan tayo dito kasi tahimik at wala masyadong tao. So walang nakakadisturbo.
So ayun na nga, balik tayo sa ano natin, sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. May ano ako, kumbaga may mga gusto at ayaw naman na dito sa Japan, no? So syempre isa-isahin natin yan. So unahin ko muna siguro yung yung ayaw siguro, para mabawi naman sa mga gusto sa last, di ba? So yun, una, yung mga ayaw ko dito sa Japan is ang lungkot. Sobrang lungkot talaga dito sa Japan, mga kababayan. Siguro naman yung may ibang tao kasi, kahit ako, mahilig ako sa sa tahimik na buhay, yung mapayapa baga. Pero dito kasi ibang iba yung katahimikan niya, talagang may kasamang lungkot. Ewan ko lang ha. Kasi itong na to is based lang sa akin naman. So wala kayong magagawa. So yun, may kasama siyang yung katahimikan nila, parang ang lungkot na din na kasi ang dating kasi ikaw lang mag-isa, ikaw lang yung pag-uwi mo galing sa trabaho, ikaw lang mag-isa, wala yung pamilya mo. Kaya malungkot siya sa part na ganun. Pero kung siguro andito yung pamilya, yung magulang mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, mga ganyan, siguro okay siya, okay yung Japan. Kaya yan yung mga hindi ko nagustuhan, isa sa mga hindi ko nagustuhan dito, na kaya din tayo uuwi, hindi tayo magtatagal sa Japan kasi malungkot. Pangalawa is yung price ng mga bilihin, sobrang mahal. Grabe yung presyo ng nila dito, ng mga bilihin. Parang doble-doble na sa natin sa presyo din natin dun sa Pinas. Pero malaki din naman yung sahod. Yun nga lang, malaki din yung babayaran mo. Kaya kung dito ka titira, yung yung cost of living mo, parang din, medyo mataas. Mataas yung cost of living dito sa Japan. Kaya parang andun ka rin sa Pilipinas, di ba? Pero for sure naman, kung magaling ka lang humawak ng pera, magkakaipon ka dito. Sa amin kasi, sa part naming tatlo, na mga trainee pa kami, medyo makakaipon talaga kami kasi hindi naman ganun kalaki pa yung binabayaran namin buwan-buwan or taon-taon about sa mga tax. Kasi may mga natanong din ako ng mga dito na nakatira ng mga Pinoy, napakalaki talaga ng nila binabayaran taon-taon sa mga tax nila, sa mga insurance nila, ganun, sa mga bayad sa bahay. So, malaki talaga. Kaya nasasabi ko sarili ko, malaki talaga yung dito. Kung dito ka titira, napakalaking gastos. Kaya yan. So isa yan, no? So mataas yung bilihin, tapos malungkot, yan. So ayun, nakadalawa na tayo. So ang pangatlo is yung panahon. Kasi 'di ba 4 na season yung Japan. Kung winter naman sobrang lamig. Pero pag summer naman sobrang init. Talagang yung init natin dun sa Pilipinas, ibang-iba dito. Ang sakit sa balat, tapos yung hangin niya, kumbaga mainit yung hangin. Iba kasi sa Pilipinas, although mainit yung sikat ng araw, pero yung yung kumbaga yung hangin, presko, so masarap siya sa balat. So kung nasa lilim ka, maganda yung hangin, yung hangin. So hindi siya ganun ka init sa katawan. Dito sa Japan kasi kahit mahangin siya, yung hangin niya mainit yung niya ba. Ewan ko kung bakit ganun. Basta sobrang init talaga, ang sakit talaga. Kasi nung dumating kami dito, mga kababayan, May, 'di ba? So pa summer na 'yon. And then nagtrabaho kami, kaya doon ako nangayayat talaga. Sobrang nangayayat ako doon kasi mainit, grabe yung pawis ko sa trabaho. Kaya yung pagbagsak ng timbang ko, ang bilis pumayat. Kaya yun yung isa sa mga sa mga dahilan din kung bakit ayaw ko dito. Pero may time kaya nga inano ko siya na 50-50 kasi may din na syempre nakaka-experience naman tayo ng snow, ganyan, nakaka-experience tayo ng mga ganyan. So sa siguro sa mga ayaw, yun lang yung ayaw ko dito. So malungkot yung buhay dito, sobrang tahimik, tapos mahal ang mga bilihin,
Tapos yung panahon na sobrang init, pag taglamig naman sobrang lamig. Yan lang yung mga ayaw ko dito. At sa ano naman, sa mga gusto ay marami akong gusto dito. Unang-una syempre yung ano nila, kalikasan, di ba? Ang ganda. Kahit nasa city na kayo, kung nakita nyo sa mga ano, di ba? Sa mga video ko, ang dami pang mga puno-puno sa paligid. So napaka relaxing tingnan. Tapos isa din yung ano, yung mga bulaklak. Sobra gaganda ng mga ano dito, lalo na ngayon kasi tag ano na yung baga sumisibol na yung mga ano nila, yung mga bulaklak, yung mga puno. Babalik na naman yan sa mga ano, sa mga green yung paligid dito. So yun, isa yan. Tapos yung pagkain, ang sarap. Nung unang dating ko dito, medyo hindi ko pa nagustuhan yung ano, yung lasa ng mga pagkain nila kasi syempre nanibago pa tayo. Pero nung nagkatagal na, ang sarap, sasarap yung pagkain nila dito. Tapos ano pa, yung grabe yung babait ng mga ano nila, yung mga staff pag nasa ano, yung sa mga kahit saan ka pupunta, bibili ka or pupunta ka ng City Hall, ganyan, talagang ini-entertain ka nila pag mga ano. Kasi nung time na nagpunta kami nung ano ni Franz, nung bumili kami ng drone, nawala yung ticket ko doon sa ano, sa train. Tapos ayun na nga, nagtanong kami sa ano, sa staff. Eh talagang ano sila, kumbaga ina-assist ka talaga nila kung ano yung mga gagawin mo, hindi masungit. Kasi sa atin sa Pilipinas, pag lalo na pag may ano, may ginagawa pa sila, kunwari, eh alam naman natin na may kumbaga bisibisihan sa buhay, ganyan. So tinanong mo or may concern ka, ganito, ganyan. Minsan galit pa yan, di ba? Pero dito wala, grabe yung ano nila. Grabe ka ano sila dito na i-entertain ka talaga nila. And then ewan ko kung ano, kumbaga parang nagiging OA na yung ano nila, yung kabaitan nila na nasa point na rin na parang plastic na. Parang plastic nating ano, kumbaga pansinin. Kasi panay ngiti kahit na ano na, kahit may mali ka na nagawa. Dejubo, okay lang yan, ganyan. Ay, parang plastic na. Ganon, yung kabaitan nila ba? Kumbaga sobra na yung bait nila. Ewan ko kung totoo talaga or napipilitan lang sila doon. Tapos yung ano naman, ano pa ba? Pagkain, ano, yung tanawin, ang gaganda. Tapos, ito, yung mga bilihin, yung mga second street ba? Mga second hand, yun. Isa yun sa mga nagustuhan ko dito eh. Ang daming mga second hand na mura. Mapapabili ka talaga, kaya kung hindi lang talaga ako nag-ipon, ay nako, ubos na yung pera ko dito sa Japan. Buti na lang napigilan natin yung sarili natin na gumastos ng gumastos. Yan. So magandang experience naman yung ano ko dito sa Japan. Mga naranasan ko dito sa Japan. So sa isang taon, hindi ko makakalimutan yung mga na-experience ko dito sa Japan. Na although may mga masamang experience, may mga magagandang experience, ganyan. So part yan ng ano natin journey ng buhay, di ba? So at least maswerte tayo na naranasan natin yung ganun na ano, ganung pamumuhay, di ba? Nakapunta tayo ng Japan, nakapagtrabaho tayo dito sa Japan at na-experience yung buhay dito sa Japan. At saka na-meet ko din yung mga pinsan ko nandito sa Japan at mga bagong kaibigan na nakilala dito sa Japan. Sila Boss Peter, yan, sila Boss Lex, yan, mga nakilala natin dito. Tapos yung mga Hapon, ang babait, panay pagbigay ng ano candy. Dito ko na nga na ano na laman na may allergy pala ako sa chocolate. Kasi panay bigay sila ng chocolate sa amin. Syempre, may time na nagugutom tayo. Kinakain ko, inuubos ko talaga yung binibigay nila. Yung ending, nagkaka-allergy na ako. Napapansin ko sa ano ko, sa balat ko, parang may mga pula-pula. Kaya ayun, medyo kinabahan ako doon kung saan ako nagka-allergy. Kaya tinigil ko kumain ng manok. Yung ginawa ko, gulay-gulay lang muna ako. Andun pa rin. Kaya yung pangalawa na tinigil ko, yung mga pagkain ng mga chocolate. Kaya ayun, nawala. Kaya na-prove ko na allergy pala ako sa chocolate. Kasi panay bigay ang sarap pa naman ng tsokolate, di ba? Sa Pilipinas kasi minsan lang ako nakakain ng tsokolate doon eh. At ano pala, yung napakalinis dito sa Japan. Sobrang linis, wala kang makikitang basura talaga kahit saan ka magpunta. Nung nagpunta kami ng Nagoya, may mga taga-linis talaga. Pero dun sa sa part na napuntahan namin, sa may Sakae, sa Nagoya, siguro yan dun eh. Parang maraming mga bar, may mga night market siguro or mga ano ba yun. Baga buhay dun yung nightlife, yung mga ganun. Nung napuntahan ko dun, kami ng partner ko, ng asawa ko, medyo siya, makalat. May mga buti-buti pa ng mga alak. Siguro ganun. May part din naman na kumbaga sa sabon nga, safeguard 99% Hindi 100% talaga So ganun.
Hindi naman perfecto din. Pero mostly talaga na napupuntahan ko na lugar dito sa Japan, kahit sa mga paligid-ligid lang dito, kung pupunta ka, wala kang makikita basura. So yun, napaka-disiplinado ng mga tao, ng mga Hapon. Yan, napakaganda ng ano nila, ng lugar nila, ng bansa. Kasi yung mga tao dito, disiplinado. So ayun. So hanggang dito na lang mga kababayan. So maraming salamat sa inyong pagtambay at panunood ng aking vlog ngayong araw na ito. So abangan nyo yung ating mga susunod na video na makauwi na ng Pinas at makasama kina Sir Paul. So maraming salamat. Bye bye!